Kapatid at ina ko ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos. Welcome to my channel, ang Kuya Nanding M. Please like, share, and subscribe. Ang akin channel ay tungkol sa biblical, inspirational, and life experiences at motivational. Pagbasa sa Ebanghelyo ni Marcos, Chapter 3 verses 31 to 35. Dumating naman ang kanyang ina at ang kanyang mga kapatid. Nakatayo sila sa labas at pinatawag siya. Nakaupo si Jesus at napapaligiran ng mga tao na may nagsabi sa kanya, "Nasa labas ang iyong ina at mga kapatid, hinahanap kanila." At sinabi ni Jesus sa kanila, "Sino ang aking ina at mga kapatid?" At pagtingin niya sa mga nakaupo sa paligid niya, ay kanyang sinabi, "Narito ang aking ina at mga kapatid, kapatid kong lalaki at kapatid na babae, at ina rin ang sumusunod sa kalooban ng Diyos." Ang Ebanghelyo ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang nakatawag pansin dito ay ang sino ba ang aking mga kapatid? Kapatid at ina ko ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kung titingnan natin ang kulturang nating mga Pilipino, ang tawag natin sa ating mga magulang ay tatay, nanay, at meron pa nga pag medyo nakakaangat, mommy, daddy, ina, tay, at mga kapatid, kuya at ate. Kapatid ang tawag o turing sa kapwa binyagan sa samahan kay Kristo. Kaya aking naging advokasya ay ang pagtawag ng ate at kuya sa mga tao. Isang kulturang Pinoy na may dating na tayong lahat ay magkakapatid, may karelasyon sa pananampalataya kay Kristo Jesus at ating inang si Maria. Sa aking pagninilay, ang kapatid ko at ina ang sumusunod sa kalooban ng Diyos, ang sabi ni Jesus. Sa kanila, si Jesus, kung titingnan natin, may isang kanta na napakaganda para sa akin. Jesus na aking kapatid, sa amin bumalik, iyong mukha'y ibang-iba, hindi kita nakikilala. Tulutan mo aking mata, mamulat sa katotohanan. Ikaw poon makikilala sa taong magpakumbaba. Jesus na aking kapatid, putikin man ang iyong sapin, punit-punit ang iyong damit, naway ika'y mapa sa akin. Jesus na aking kapatid, sa bukid ka man nagtatanim, o sa palengke rin naman, ikaw ay naghahanap buhay o kasambahay. Kaya ang tanong, paano tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos? Maganda nating pagnilayan at call to action. Ang pagsunod sa kalooban ng Diyos
ay pagtanggap kay Jesus bilang kapatid at Panginoon. Ikalawa, magkaroon tayo ng relasyon sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin. Hindi na lamang salita ng salita, kundi matuto rin tayong makinig sa Kanya. Ang pakikinig ay napakahalaga sa buhay ng tao. Ang ating kapatid na si Jesus ay pinakikinggan natin ang Kanyang sinasabi sa atin, ang Kanyang mga payo at ang Kanyang mga ninanais na plano para sa atin. At ikatatlo, paglalaan ng pagbabasa ng Biblia at pagsasabuhay nito. Napakahalaga ang pagbabasa ng Biblia at sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia, ang Diyos ay nakikipag-usap sa atin. Ang ating kapatid na si Jesus ay nakikipag-usap sa atin at nais niyang sundan ang kanyang naging yapak sa pamamagitan ng ating pang-araw-araw na buhay, sa pamamagitan ng ating paglilingkod sa ating pamilya, sa ating mga kasamahan at mga kasimbahan. Kaya napakagandang ang mga kapatid ni Jesus ay iyong mga sumusunod sa kalooban niya. At sana tayo bilang mga Kristiyano ay sumusunod sa kalooban ng Diyos. So ito po muna ang aking ibabahagi at maraming salamat po si Kuya Nanding